Ako si Dariel. At kung may isang araw na hindi ko talaga inaasahang babalik ang lahat ng alaala, iyon ay nang makatanggap ako ng imbitasyon para sa high school reunion namin. Simpleng mensahe lang iyon sa group chat, pero parang may bikat na agad sa dibdib ko habang binabasa ko. Reunion sa isang mamahaling hotel sa Maynila, kumpleto raw ang batch, at may programa pa para sa mga successful alumni. Hindi ko alam kung bakit ako nagalinglangan noong una. Hindi naman ako galit sa nakaraan, pero alam kong hindi naging magaan ang mga alaala ko noon high school. Tahimik lang ako noon, halos walang kaibigan, at madalas ay ako ang huling napapansin. Hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil wala akong may pakita. Lumaki akong kapos, palaging luma ang gamit, at kung minsan, baon ko lang ay tinapay, habang ang iba ay may ulam na galing sa mga fast food. Hindi nila direktang sinasabi sa akin noon, pero ramdam ko ang tingin nila. Para akong invisible, o minsan, para akong joke na hindi naman talaga nakakatawa. Kaya noong nakita ko ang imbitasyon, hindi agad ako sumagot. Ilang araw ko rin iyong pinag-isipan. May parte sa akin na gustong pumunta, hindi para magpakitang gilas, kundi para harapin ang sarili ko. Gusto kong patunayan na hindi na ako yung dating Dariel na tahimik lang sa sulok. Pero may bahagi rin sa akin na natatakot, na baka bumalik lang ang dati kong pakiramdam, yung tila wala akong halaga sa harap nila. Sa huli, nagdesisyon akong pumunta, hindi dahil gusto kong may patunayan sa kanila, kundi dahil gusto kong isara ang isang bahagi ng nakaraan ko. Dumating ang araw ng reunion, at habang naghahanda ako sa maliit kong kondo, napatingin ako sa mga damit ko. May mga mamahaling naman akong damit, mga suit na ginagamit ko sa meetings at events, pero hindi ko iyon kinuha. Sa halip, pinili ko ang isang simpleng polo at maong na komportable ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang iyon ang mas totoo sa akin. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Hindi na ako yung payat at mahiyain na batang laging nakayuko. Marami na akong pinagdaanan, maraming gabing walang tulog, maraming pagkakataong muntik na akong sumuko. Pero nandito pa rin ako. Huminga ako ng malalim at kinuha ang susi ng kotse ko. Habang nagmamaneho papunta sa hotel, hindi ko maiwasang magbalik tanaw. Naalala ko kung paano ako nagsimula bilang helper sa isang maliit na bodega, kung paano ako nag-aral sa gabi habang nagtatrabaho sa araw, at kung paano unti-unting nabuo ang maliit kong negosyo na kalaunan ay lumaki nang hindi ko rin inaasahan. Hindi madali ang lahat, pero bawat hirap ay may katumbas na aral. Pagdating ko sa hotel, saglit akong napahinto sa labas. Malaki at magarbo ang lugar. Punong-puno ng ilaw at mga taong halatang sanay sa ganitong klaseng okasyon. Sa isang iglap, parang bumalik ako sa dati kong sarili. Yung batang walang kumpiyansa, nagdadalawang isip kung papasok ba o hindi. Pero agad kong pinaalalahanan ng sarili ko na ibang tao na ako ngayon. Pumasok ako ng mahinahon, dala ang simpleng kumpiyansa na matagal kong hinubog. Sa loob, rinig ang mahinang tugtog. At makikita ang mga dating kaklase na abala sa kwentuhan at tawanan. Hindi ko pa man sila nilalapitan, ramdam ko na agad ang pagkakaiba. Sila nakasuot, nakaayos ng maayos, halatang pinithanda ng gabing ito. Ako, simple lang, walang halong pagpapakitang gilas. Habang naglalakad ako papunta sa registration table, may ilang napatingin sa akin. May mga mukhang pamilyar, pero may halong pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung nakilala nila ako agad, pero hindi ko na iyon inisip. Tahimik akong ngumiti at sinabi kong pangalan ko sa staff. Sa sandaling iyon, ramdam ko na nagsisimula na ang pagbabalik ng mga alaala. Pero sa kaibahan ng dati, hindi na ako yung batang natatakot sa tingin ng iba. Ngayon, handa na akong harapin ang anumang mangyari sa gabing iyon, dala ang lahat ng natutunan ko sa buhay. Pagkatapos kong magparehistro, dahan-dahan akong naglakad papasok sa main hall kung saan ginaganap ang reunion. Mas luminaw sa akin ang agwat namin nang tuluyan kong makita ang kabuuan ng lugar. Maliwanag ang mga chandelier sa kisame, may mga mesa na may puting tela at mamahaling dekorasyon, at sa gitna ay may maliit na entablado para sa programa. Sa bawat sulok, may grupo ng mga dating kaklase na abala sa kwentuhan, halakhakan at pagkuha ng litrato. Halos lahat sila ay nakaayos ng maayos,
Tila ba may kanya-kanyang imahe na gustong ipakita. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang ilang pares ng mata na tumitingin sa akin. Hindi ko kailangang lingunin ang lahat para maramdaman iyon. Alam ko ang klaseng tingin na iyon, pamilyar sa akin mula pa noon. May halong pagtataka, may halong paghuhusga, at may kaunting pangmamaliit. Parang tinatanong nila sa isip nila kung bakit ako ganoon pa rin ang itsura, kung bakit hindi ako sumabay sa kanila. May ilang sandali na gusto kong umatras pero pinili kong magpatuloy. Pinilit kong ituon ang atensyon ko sa bawat hakbang ko kaysa sa mga bulong sa paligid. Umupo ako sa isang bakanting mesa sa gilid, malapit sa pader, kung saan hindi ako masyadong napapansin. Tahimik kong pinagmasdan ng paligid habang hawak ang baso ng tubig na kinuha ko sa buffet area. Sa di kalayuan, nakita ko ang ilan sa mga kaklase ko noon na dating kinikilala bilang mga popular. Nandyan si Roland na halatang mas lalong naging kumpiyansa sa sarili, nakasuit siya, at may hawak na mamahaling relo na halatang ipinapakita sa tuwing gumagalaw ang kamay niya. Katabi niya ang ilan pa naming kaklase na mukhang naging matagumpay din sa kanilang larangan. Tawanan sila ng tawanan, tila ba walang bahid ng problema sa buhay. Napatingin ako sa sarili kong kasuutan, simpleng polo, maong at sapatos na malinis pero hindi mamahalin. Hindi ko naman ikinahihiya iyon pero hindi ko rin maikakaiya na may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa dibdib ko. Hindi inggit, kundi isang paalala ng pinanggalingan ko. Isang paalala na kahit gaano kalayo ang narating ko, may mga tao pa rin nahuhusga base sa nakikita nila sa labas. Habang abala ako sa pagmamasid, may dalawang babaeng kaklase ang dumaan malapit sa mesa ko. Hindi nila alam na naririnig ko sila. "Uy, si Dariel ba yun?" sabi ng isa. Medyo pabulong pero sapat para marinig ko. "Oo yata. Grabe, parang wala namang nagbago. Ganun pa rin, simple pa rin," sagot ng isa pa, may halong ngiti na hindi ko maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Hindi ko sila nilingon. Sa halip, uminom lang ako ng tubig at nagkunwaring abala sa pagtingin sa cellphone ko. Pero sa loob ko, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang narinig ko. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil napagtanto ko na may mga taong hindi talaga makakakita ng higit pa sa panlabas na anyo. Maya-maya pa, may isa pang grupo ang napadaan sa likod ko. Mas malinaw na ang boses nila. "Akala ko ba may mga successful alumni, bakit parang may napasamang mali?" sabi ng isa, kasunod ang mahinang tawa ng kasama niya. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang tinutukoy nila. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang isang eksena nung high school. Yung panahon na nakaupo lang ako sa sulok habang sila ay nagtatawanan at ako ang paksa ng biro. Hindi ko sila sinasagot noon at hindi ko rin sila sinagot ngayon. Hindi dahil wala akong maipaglaban, kundi dahil alam kong hindi na kailangan. Pinili kong manatiling tahimik, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil mas pinipili kong huwag sayangin ang lakas ko sa mga taong hindi naman talaga nakakaintindi. Sa halip, pinakinggan ko na lang ang tugtog sa paligid at pinagmasdan ang bawat galaw ng mga tao sa loob ng hall. Sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Oo, may mga bulong at tawa sa paligid pero hindi na iyon katulad ng dati na kaya akong durugin. Ngayon, parang hangin na lang sila na dumadaan at nawawala rin agad. Habang nakaupo ako roon, napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil natutuwa ako sa sitwasyon, kundi dahil napagtanto ko kung gaano na ako kalayo sa dating ako. Noon, baka tumakbo na ako palabas ng lugar na iyon, pero ngayon, kaya ko nang manatili kahit alam kong hindi ako tinatrato ng iba ng batas. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang gabing magpaalala sa akin kung sino ako noon at kung sino na ako ngayon. Habang nakaupo ako sa gilid ng bulwagan, patuloy kong naririnig ang mahihinang bulungan na tila ba hindi na nagtatangkang itago ang kanilang opinyon. Sa bawat sandaling lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin na hindi nagbago ang tingin ng karamihan sa akin mula noon. May ilan na palihim akong tinitingnan, tapos ay magtatawanan kapag nagkakatinginan sila. Hindi man direkta, pero sapat iyon para maramdaman ko ang kanilang iniisip. May isang pagkakataon na may grupo ng mga kaklase ang dumaan malapit sa mesa ko. Isa sa kanila ang napatingin sa akin ng matagal, saka siya bahagyang ngumisi bago bumulong sa kasama niya. Hindi ko man narinig ang eksaktong sinabi niya, nakita ko ang reaksyon ng kausap niya. Isang pigil na tawa na pilit nilang tinatago, pero halatang may halong panlalait. Napabuntong hininga na lang ako ng marahan. Sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga panahong ganito rin ang nararanasan ko. Yung mga araw na kahit wala naman akong ginagawang masama, ako pa rin ang nagiging paksa ng biro. Yung mga sandaling gusto kong sumagot,
Pero pinipili ko na lang manahimik dahil alam kong walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa mga taong sarado ang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ako yung batang walang lakas ng loob. Hindi na ako yung taong umaasa sa opinyon ng iba para sukatin ang sarili kong halaga. Pero kahit ganun, hindi rin maikakailan na may kirot pa rin sa dibdib ko. Hindi dahil nasasaktan ako sa sinasabi nila, kundi dahil nakakalungkot isipin na hanggang ngayon, may mga tao pa rin na hindi natututo. Habang abala ako sa mga iniisip ko, may narinig akong mas malinaw na boses mula sa kabilang mesa. Grabe, si Dariel pala yun. Akala ko kung sino na, ganun pa rin pala, sabi ng isang lalaki. Oo nga wala man lang pagbabago. Mukhang hindi nakaangat sa buhay. Dagdag pa ng isa, kasunod ang mahinang tawanan ng grupo nila. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang tinutukoy nila. Alam kong ako iyon. Hindi ko sila nilingon, pero naramdaman kong nakatingin sila sa akin habang sinasabi ang mga salitang iyon. Para bang sinasadya nilang marinig ko para mas maramdaman ko ang kanilang pangmamaliit. Saglit akong napapikit, pinili kong kontrolin ang sarili ko. Maraming beses ko nang naranasan ang ganitong sitwasyon at alam kong hindi ito ang tamang oras para patulan sila. Hindi ko kailangan ng ingay para ipakita kung sino ako. Hindi ko kailangan ng galit para ipagtanggol ang sarili ko. Sa halip, kinuha ko ang baso ng tubig sa harap ko at uminom ng dahan-dahan. Ramdam ko ang lamig ng tubig habang dumadaloy sa lalamunan ko, parang tinutulungan akong pakalmahin ang sarili ko. Pagkatapos, ibinalik ko ang baso sa mesa at bahagyang ngumiti, kahit ako lang ang nakakaalam kung bakit. Sa isip ko, sinabi ko sa sarili ko na hayaan na lang sila. Hindi nila alam ang buong kwento ko. Hindi nila alam ang mga gabing halos hindi ako makatulog kakaisip kung paano ko bubuhayin ang negosyo ko. Hindi nila alam ang mga pagkakataong muntik na akong sumuko pero pinili kong magpatuloy. At higit sa lahat, hindi nila alam kung nasaan na ako ngayon. Maya-maya pa, may dumaan na waiter at inalok ako ng pagkain. Kumuha ako ng kaunti at sinubukang mag-focus sa pagkain, kahit naramdam ko pa rin ang mga tingin sa paligid. Sa bawat subo ko, pinapaalala ko sa sarili ko na nandito ako hindi para makipagkompetensya, kundi para harapin ang nakaraan ko ng buo. Habang kumakain, napatingin ako sa entablado kung saan abala ang host sa paghahanda para sa susunod na bahagi ng programa. May listahan siya ng mga pangalan at paminsan-minsan ay kinakausap niya ang mga organizer. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na oras, pero ramdam ko na may kakaibang direksyon ang gabing ito. Sa kabila ng lahat ng bulong at tawa, nanatili akong kalmado. Hindi ko hinayaan na sirain ng opinyon ng iba ang katahimikan na matagal kong pinaghirapan para makamit. At habang nakaupo ako roon, tahimik kong tinanggap na hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa akin at ayos lang iyon. Dahil sa huli, alam ko kung sino ako at alam kong darating ang tamang sandali kung kailan lalabas ang katotohanan. Hindi dahil ipinagsigawan ko, kundi dahil kusa itong makikita ng lahat. Hindi nagtagal, habang tahimik akong kumakain at sinusubukang iwasan ang atensyon ng iba, may naramdaman akong presensya sa harap ko. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Roland na nakatayo, nakapamulsa at nakangisi na parang matagal na niya akong inaabangan. Kasama niya ang dalawa pa naming kaklase na halatang aliw na aliw sa sitwasyon. "Uy, Dariel!" bungad niya. Malakas ang boses na parang sinisigurong maririnig ng mga tao sa paligid. "Ikaw pala yan! Akala ko kung sino na!" Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lang siya sandali bago ako bahagyang numiti bilang paggalang. Umupo siya sa harap ko nang hindi man lang hinihingi ang pahintulot ko. "Grabe, matagal na rin ha? Kumusta ka na?" tanong niya, pero halatang hindi naman talaga siya interesado sa sagot ko. Bago pa ako makapagsalita, sumingit na agad ang isa niyang kasama. "Oo nga, anong work mo ngayon? Mukhang simple pa rin ha?" sabi nito habang pinagmamasdan ng suot ko mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang tensyon sa paligid. May ilan sa mga kaklase namin na napatingin sa amin, tila ba naghihintay kung ano ang mangyayari. Alam kong hindi ito simpleng kamustahan. Para itong eksenang matagal nang nakaabang at ako ang nasa gitna. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Maayos naman, may negosyo ako," sabi ko ng kalmado. Hindi ko nilakasan ang boses ko pero sapat para marinig nila. Saglit na natahimik si Roland tapos bigla siyang tumawa. Hindi yung simpleng tawa kundi yung may halong pangungutya. "Negosyo?" ulit niya, sabay lingon sa mga kasama niya. "Anong negosyo? Sari-sari store?" Dagdag pa niya, kasunod ng halakhakan nilang tatlo. May ilang tao sa kalapit na mesa ang napatingin at napangiti rin, tila ba nadadala sa biro ni Roland.
Sa sandaling iyon, parang bumagal ang lahat. Naririnig ko ang tawa nila, nararamdaman ko ang tingin ng iba. Pero sa loob ko, nanatili akong tahimik. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, kinuha ko ang baso ko at uminom ulit ng tubig. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil pinipili kong huwag patulan ng paraan nila ng pakikipag-usap. Alam kong anumang sabihin ko ngayon ay hindi nila pakikinggan. Para sa kanila, ito ay laro, isang pagkakataon para ipakita na mas mataas sila. Bakit? Hindi mo sasabihin? Tanong ulit ni Roland, medyo may diin na sa boses. Curious lang kami, baka naman big time ka na pala, hindi lang halata. Dagdag pa niya, sabay tawa ulit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata pero hindi ko binago ang kalmado kong ekspresyon. Sapat na para mabuhalin ng maayos. Sagot ko ng maikli. Hindi ko na dinagdagan. Hindi ko na rin ipaliwanag. Napansin kong tila nabitin siya sa sagot ko. Parang hindi niya nakuha ang reaksyon na inaasahan niya. Sanay siya na may sumasagot sa kanya ng may galit o pagtatanggol. Pero ngayon, wala siyang makuhang ganong reaksyon mula sa akin. Grabe ka naman, Dariel, sabi ng isa niyang kasama. Parang ang misteryoso mo naman ngayon. Dati tahimik ka lang. Ngayon, tahimik pa rin pala. Sabay tawa ulit. Ngumiti lang ako ng bahagya. Sa loob-loob ko, naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko para makarating sa puntong ito. Kung gaano ako kadalas maliitin, kung gaano kadalas akong sabihang walang mararating. At ngayon, nasa harap ko sila. Inuulit lang ang parehong ugali. Pero hindi na ako yung taong madaling maapektuhan. Hindi na ako yung batang naghahanap ng approval nila. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang awa. Hindi dahil mas mataas ako sa kanila, kundi dahil tila hindi sila nagbago. Nandun pa rin sila sa parehong lugar, umaasa sa panlabas na anyo para husgahan ang halaga ng isang tao. Maya-maya, tumayo si Roland at inayos ang coat niya. Sige Dariel, enjoy ka lang diyan, sabi niya, sabay tapik ng bahagya sa mesa ko. Baka may matutunan ka pa sa amin mamaya. Dagdag pa niya bago sila tuluyang umalis. Habang papalayo sila, narinig ko pa ang mahina nilang pagtawa. Hindi ko na sila sinundan ng tingin. Sa halip, ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain sa harap ko. Sa sandaling iyon, mas lalo kong napatunayan sa sarili ko na tama ang desisyon kong manatiling tahimik. Hindi ko kailangang sumabay sa ingay para marinig. Hindi ko kailangang makipagsabayan sa yabang para makita. Dahil alam kong darating ang tamang sandali. At kapag dumating iyon, hindi na ako ang kailangang magsalita. Ang katotohanan na mismo ang gagawa niyon para sa akin. Pagkaalis ni Roland at ng mga kasama niya, muling bumalik ang katahimikan sa paligid ko. Pero hindi na katulad ng kanina. May kakaibang bigat na naiwan sa hangin. Parang may mga matang patuloy pa ring nakamasid kahit hindi ko na sila direktang nakikita. Hindi na bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Pero hindi ko rin maikakaila na may bahagi sa akin na napapagod sa paulit-ulit na sitwasyon. Tahimik kong tinapos ang pagkain ko. Dahan-dahan ang bawat subo. Parang sinasadya kong pabagalin ng oras para hindi ako madala ng emosyon. Sa totoo lang, madali lang sana para sa akin na sagutin si Roland. Sabihin kung ano na ang narating ko. Ipakita sa kanila na mali ang iniisip nila. Pero hindi iyon ang pinili kong gawin. Hindi dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Sa bawat pagkakataong minamaliit ako noon, natutunan kong hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin agad. May mga pagkakataon na mas makapangyarihan ng pananahimik, lalo na kung alam mong darating ang tamang panahon para lumabas ang katotohanan. At sa gabing iyon, ramdam ko na hindi pa iyon ang oras para magsalita. Napatingin ako sa paligid. Mas naging malinaw sa akin ang iba't ibang klase ng tao sa loob ng bulwagang iyon. May mga abala sa pagkuha ng litrato, may mga nagkukumustahan ng totoo, at meron ding tulad ni Roland na tila ba hindi pa rin nakaalis sa ugaling dala nila noong high school. Napansin ko rin na may ilan na palihim akong sinusulyapan. Parang gusto akong kausapin pero nag-aalangan. Kinuha ko ang cellphone ko at saglit pa diningnan ang mga notification. May ilang mensahe mula sa opisina, mga update tungkol sa operasyon ang kumpanya. Normal na sana iyon sa akin. Pero sa gabing iyon, parang paalala iyon ng dalawang magkaibang mundo na ginagalawan ko. Isang mundo kung saan ako ay ginagalang at pinapakinggan, at isang mundo kung saan ako ay minamaliit base sa nakikita nila. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil may gusto akong patunayan,
kundi dahil napagtanto ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay ko. Naalala ko ang mga unang taon ko sa trabaho. Kung paano ako nagsimula sa pinakaibaba. Walang koneksyon, walang puhunan, at walang kasiguraduhan. Ang meron lang ako noon ay determinasyon at paniniwala na balang araw, makakaangat din ako. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na halos wala na akong pera. May mga desisyon na muntik nang magpabagsak sa akin. May mga taong hindi naniwala sa kakayahan ko. At may mga pagkakataon na ako mismo ang nagduda sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong magpatuloy. Habang nakaupo ako roon, unti-unting napalitan ng katahimikan ng ingay sa isip ko. Hindi ko na inisip kung ano ang sinasabi ng iba. Sa halip, pinili kong alalahanin kung bakit ako naroon. Hindi para ipakita kung sino ako mayon, kundi para harapin ang sarili kong nakaraan. Maya-maya, narinig ko ang boses ng host mula sa entablado. Nagsisimula na ang susunod na bahagi ng programa. Isa-isang tinatawag ang mga tangalan ng mga kaklase naming may ibabahaging kwento tungkol sa kanilang buhay matapos ang high school. May tumayo at nagbahagi ng karanasan niya bilang nurse sa ibang bansa. May isa namang nagkwento tungkol sa pagiging guru sa probinsya. Tahimik akong nakinig habang pinagmamasdan ng bawat isa. Sa bawat kwento, napapansin ko na hindi pala lahat ay perpekto. Kahit yung mga mukhang matagumpay, may kanya-kanyaing pinagdaanan. Doon ko mas naunawaan na hindi dapat ikumpara ang sarili sa iba. Dahil bawat isa ay may sariling laban. Habang nagpapatuloy ang programa, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng loob ko. Unti-unting nawawala ang bigat na dala ko kanina. Hindi dahil nagbago ang tingin ng iba, kundi dahil mas naging malinaw sa akin kung ano ang mahalaga. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Hindi ko kailangang ipakita ang lahat ng narating ko para lang tanggapin nila ako. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nakabasa sa opinyon ng ibang tao, kundi sa kung paano mo hinarap ang bawat pagsubok sa buhay. At habang pinapanood ko ang mga kaklase ko na isa-isang tumatayo sa entablado, hindi ko alam na malapit na rin pala ang sandaling tatawagin ang pangalan ko. Hindi ko inaasahan at hindi ko rin pinaghandaan. Pero sa loob ko, ramdam ko na may paparating na pagbabago sa gabing iyon na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Habang nagpapatuloy ang programa, unti-unting napupuno ang bulwagan ng palakpakan sa bawat kaklase naming tinatawag sa entablado. Isa-isa silang nagbabahagi ng kanilang mga kwento. May nagsalita tungkol sa hirap ng pagiging OFW, may nagkwento kung paano niya inaitaguyod ang pamilya niya sa kabila ng kakulangan, at mayroon ding mga tahimik lang na ngumiti habang ipinapakilala bilang matagumpay sa kani-kanilang propesyon. Sa bawat palakpak, ramdam ko ang respeto na ibinibigay sa kanila ng buong batch. Tahimik lang akong nakaupo, nakikinig at paminsan-minsang napapangiti sa mga naririnig kong kwento. Hindi ko maiwasang humama sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko sila tinitingnan bilang kompetisyon. Para sa akin, bawat isa sa amin ay may sariling laban na tinahak. May kanya-kanyang sugat na pinagaling at may kanya-kanyang tagumpay na ipinaglaban. Maya-maya, narinig ko ang boses ng host na mas naging pormalang tono. Ngayon naman, sabi niya, ipapakilala natin ang ilan sa mga alumni na talagang nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa industriya at sa komunidad. Mas lalong tumahimik ang paligid at tila ba mas naging interesado ang lahat. Napansin kong mas naging attentive ang mga tao. Kahit si Roland na kanina ay abala sa pakikipagkwentuhan, napatingin na rin sa entablado. May kakaibang antisipasyon sa hangin. Parang lahat ay may inaasahang pangalan na maririnig. Nagpatuloy ang host sa pagbabasa ng listahan. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng ilang kaklase na ngayon ay may malalaking posisyon na sa kani-kanilang larangan. May CEO ng isang kilalang kumpanya, may senior manager sa isang multinational firm, at may entrepreneur na kilala sa social media. Sa bawat pangalan na binabanggit, may kasamang maikling pagpapakilala sa kanilang mga nagawa. Habang pinapakinggan ko yon, wala sa isip ko na mapapasama ako sa listahang iyon. Sa totoo lang, mas komportable akong manatili sa likod, tahimik na nagmamasid. Hindi ko rin ipinaalam sa kahit kanino sa batch ang tungkol sa negosyo ko. Hindi ko naman kasi ugali na ipangalandakan ang narating ko. Pero habang tumatagal,
May kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may hinihintay ang katawan ko. Parang may paparating na hindi ko pa alam kung ano. Biglang huminto saglit ang host, tila inaayos ang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos, ngumiti siya at muling nagsalita. At para sa susunod nating ipapakilala, sabi niya, isa siya sa mga taong tahimik lang noon. Pero ngayon ay isa sa mga pangalan na unti-unting kinikilala sa industriya ng logistics at business operations. Sa sandaling iyon, parang may kumabog ng mas malakas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may koneksyon ng sinasabi niya sa akin. Pinilit kong manatiling kalmado, kahit na may bahagyang kaba na akong nararamdaman. Nagpatuloy ang host. Ang kumpanyang kanyang itinatag ay nagsimula sa maliit na operasyon. Ngunit ngayon ay isa na sa pinakamabilis lumagong kumpanya sa bansa. Mas lalong naging tahimik ang paligid. Halos lahat ay nakatutok na sa entablado. Ramdam ko ang unti-unting pagtaas ng tensyon sa loob ng bulwagan. May ilang bulungan na nagsisimula na naman. Tila ba naghuhulaan kung sino ang tinutukoy. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong napatingin si Roland sa paligid. Parang sinusubukang hulaan kung sino ang susunod na tatawag. Sa loob ko, nagsimula na rin bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko pa rin gustong isipin na ako yun. Pero hindi ko rin maikakailan na may bahagi sa akin na nakakaramdam ng kakaibang kaba. Parang may boses sa isip ko na maging handa. Ladies and gentlemen, muling sabi ng host, mas malinaw at mas malakas ang boses. Please welcome Mr. Dariel Santos. Sa sandaling binanggit ang pangalan ko, parang biglang tumigil ang oras. Hindi agad pumasok sa isip ko ang narinig ko. Napatingin ako sa paligid. Tila ba naghahanap ng kumpirmasyon kung tama ba ang narinig ko. Ngunit nang maramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatutok sa akin, doon ko tuluyang naunawaan. Unti-unti akong tumayo mula sa kinaupuan ko. Ramdam ko ang biglang pagbabago ng atmosfera sa paligid. Yung mga kanina ay nagbubulungan, ngayon ay tahimik. Yung mga tumatawa, ngayon ay nakaditig na lang. Habang nagsisimula akong maglakad papunta sa entablado, hindi ko maiwasang maramdaman ng bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Alam kong sa pag-akyat ko sa stage, may mga bagay na magbabago. Hindi lang sa tingin nila sa akin, kundi pati sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. At sa bawat hakbang ko papalapit sa entablado, ramdam ko na ang katahimikan ng buong bulwagan, na tila pa naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Habang naglalakad ako papunta sa entablado, ramdam ko ang biglang pagbabago ng hangin sa loob ng bulwagan. Kanina, ako ang tahimik na nakaupo sa gilid, halos hindi pinapansin o kaya'y pinagtatawanan. Pero ngayon, bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga mata ng lahat. Hindi ko kailangang lumingon para maramdaman iyon. Sapat na ang bigat ng katahimikan na bumalot sa paligid. Pag-akyat ko sa stage, sinalubong ako ng host na may magalang na ngiti. Inabot niya ang kamay ko at doon ko naramdaman ang kaibahan ng pagtrato. Kanina, parang wala lang ako sa paningin ng iba. Ngayon, parang may bigat ang bawat galaw ko sa harap nila. Hindi dahil nagbago ako sa isang iglap, kundi dahil unti-unti nilang nakikita ang hindi nila napangsin kanina. Si Mr. Dariel Santos, ulit ng host, mas malinaw ang boses habang hawak ang mikropono. Ang CEO ng DS Logistics Group, isang kumpanya na nagsimula sa maliit na operasyon at ngayon ay may mga sangay na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ramdam ko ang bahagyang pag-uugong ng bulwagan. Hindi pa rin sila makapaniwala. At ramdam ko iyon kahit hindi ko sila tinitingnan isa-isa. Napatingin ako saglit sa harap. Doon ko nakita ang mga dating kaklase ko na ngayon ay tila hindi malaman ang magiging reaksyon. Yung iba, nakakunot ang noo, parang sinusubukang iproseso ang naririnig. Yung iba naman, napanganga, literal na hindi makapagsalita. At sa gitna nila, nakita ko si Roland. Hindi na siya nakangisi. Nakatingin lang siya sa akin, tila ba hindi niya matanggap ang nangyayari. Yung kumpiyansa na dala niya kanina ay parang biglang nawala. Wala na ang pagtawa. Wala na ang pangungutya. Ang natira na lang ay isang mukha na puno ng pagtataka at disbelief. Ipinagpatuloy ng host ang pagpapakilala.
Sa loob lamang ng ilang taon, napalago niya ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng sipag, disiplina at malinaw na pananaw. Isa siya sa mga batang negosyanteng unti-unting nag-iiwan ng marka sa industriya. Sa bawat salitang binibitawan ng host, mas lalo kong nararamdaman ang katahimikan ng paligid. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng eksena. Sa mga meeting at conferences, oo, pero iba ito. Iba ang pakiramdam kapag ang mga taong nasa harap mo ay may mga alaala sa iyo na hindi mo na mababago. Mga alaala kung saan ikaw ay maliit, tahimik, at madalas hindi pinapansin. At ngayon, narito ka sa harap nila, hindi para magyabang, kundi para ipakita ang katotohanan. Habang hawak ko ang mikropono, napansin kong may bahagyang panginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng sandali. Hindi ito simpleng pagpapakilala lang. Para itong pagbabalik sa nakaraan, pero sa pagkakataong ito, ako na ang may kontrol. Bago ako magsalita, napatingin ulit ako sa audience. May ilan na ngayon ay nakangiti, may ilan na tila nahihiya, at mayroon ding hindi pa rin makapaniwala. Pero higit sa lahat, wala na ang mga mapanlait na tingin na kanina ay malinaw kong nararamdaman. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nag-uusap ang ilang kaklase ko. Parang sinusubukang alalahanin kung ako nga ba talaga yung Dariel na kilala nila noon. Yung simpleng lalaki na laging tahimik, na parang walang plano sa buhay. Ngayon, ibang imahe na ang nakikita nila, at halatang nahihirapan silang pagdugtungin ang dalawang iyon. Saglit akong huminga ng malalim bago inilapit ang mikropono sa labi ko. Hindi ko pa sinasabi ang kahit anong salita, pero alam kong ang presensya ko pa lang sa stage ay sapat na para baguhin ang pananaw ng marami sa kanila. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag kung bakit ganito ang suot ko o kung bakit tahimik lang ako kanina. Dahil ang katotohanan ay nasa harap na nila, malinaw at hindi na kayang itago. Ang gabing iyon na nagsimula sa mga bulong at pagtawa ay unti-unti nang nagiging tahimik na pagkamangha. At habang nakatayo ako sa entablado, ramdam ko na ang dating Dariel na minamaliit nila ay tuluyan ang napalitan ng taong hindi na nila kayang husgahan base lamang sa panlabas na anyo. Habang hawak ko ang mikropono, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa buong bulwagan. Wala nang bulungan, wala nang mahinang tawa. Para bang lahat ay sabay-sabay na napahinto, naghihintay sa kung ano ang sasabihin ko. Sa mga sandaling iyon, malinaw kong nakita ang pagbabago sa mga mukha nila. Yung mga kaninang may halong pangmamaliit, ngayon ay napalitan ng pagkamangha at hindi makapaniwalang mga tingin. Napadako ang mata ko kay Roland. Nakaupo siya ngayon, hindi na gaya kanina na nakatayo at puno ng kumpiyansa. Nakatingin lang siya sa akin, seryoso ang mukha, parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Yung dalawang kasama niya kanina, tahimik na rin. Wala na ang halakhakan nila, wala na ang pangungutya. Ang natitira na lang ay isang katahimikan na tila ba nagpapakita ng kanilang pagkabigla. Mula sa kabilang mesa, may napansin din akong ibang kaklase na kanina ay nagbubulungan. Ngayon, nakatutok na lang sila sa akin, halos hindi gumagalaw. May ilan pa nga na napanganga, hindi maitago ang reaksyon nila. Hindi ko sila masisisi. Kung ako rin siguro ang nasa lugar nila, magugulat din ako. Hindi ko sinadya na mangyari ang ganito. Wala sa plano ko na mapunta sa entablado at ipakilala sa ganitong paraan. Gusto ko lang sanang dumalo, makinig at tahimik na umalis. Pero ngayon, nasa harap na ako nila at wala nang paraan para umatras. Sa loob-loob ko, may isang bahagi na gusto sanang magsabi ng maraming bagay. Pwede kong sabihin kung gaano ako nasaktan noon, kung paano nila ako minamaliit, kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para makarating sa kinalalagyan ko ngayon. Pero habang nakatingin ako sa kanila, napagtanto ko na hindi ko na kailangan gawin iyon. Dahil sa totoo lang, ang katahimikan nila ngayon ay sapat ng sagot. Hindi na nila kailangan ipaliwanag kung bakit sila natahimik. Kita ko na iyon sa mga mata nila. Muling nagsalita ang host, parang sinusubukang punan ang katahimikan. Isang malaking inspirasyon si Mr. Santos sa ating lahat, sabi niya, sabay ningiti sa akin. Ngayon bibigyan natin siya ng pagkakataon na magbahagi ng ilang salita. Inabot niya sa akin ng tuluyan ang mikropono at umatras ng kaunti. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iyon. Hindi lang ito simpleng pagsasalita. Para itong sandali na maaaring mag-iwan ng marka sa bawat taong naroon.
Huminga ako ng malalim at muling tumingin sa audience. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na sila nakita bilang mga taong nanghusga sa akin. Nakita ko sila bilang mga taong tulad ko ay may kanya-kanyang kwento at pinagdadaanan. At marahil may mga pagkakataon din na sila ay hinuhusgahan o minamaliit ng iba. Napansin kong may ilan sa kanila ang bahagyang umiwas ng tingin, parang nahihiya. May ilan naman na pilit ngumiti, hindi sigurado kung paano magre-react. At sa gitna ng lahat, naroon si Roland, nakatitig pa rin sa akin. Pero ngayon ay iba na ang ekspresyon. Wala na ang yabang, wala na ang pangmamaliit. Parang may halong pagninilay ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naunawaan na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapahiya sa iba o pagbawi sa nakaraan. Hindi ito tungkol sa pagpatunay na mali sila, kundi tungkol ito sa kung paano mo pinili na umangat nang hindi kinakailangang hilahin pababa ang iba. Habang nakatayo ako roon, napagtanto ko rin na ang simpleng pananamit ko ay hindi naging hadlang para makarating ako sa entablado. Sa katunayan, iyon pa nga ang naging dahilan kung bakit mas naging malinaw ang mensahe ng gabing iyon na hindi nasusukat sa damit o anyo ang halaga ng isang tao. Unti-unti kong inilapit ang mikropono sa labi ko. Tahimik pa rin ang buong bulwagan, tila ba pinipigilan ang hininga habang naghihintay sa sasabihin ko. At sa sandaling iyon, alam kong ang bawat salitang lalabas sa bibig ko ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa sarili ko. Isang paalala kung saan ako nagsimula at kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ilang segundo akong nanatiling tahimik habang hawak ang mikropono. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil gusto kong tiyakin na ang bawat salitang lalabas sa akin ay totoo at may bigat. Ramdam ko ang atensyon ng lahat, pero sa pagkakataong iyon, hindi na iyon nakaka-pressure. Sa halip, parang naging pagkakataong iyon para maging tapat. Hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Hindi ko po inaasahan na matatawag ako ngayong gabi. Panimula ko, kalmado ang boses, hindi mataas, hindi rin mahina. Sapat lang para marinig ng lahat. Sa totoo lang, pumunta lang ako dito para makipagkita ulit sa inyo at para harapin ang sarili kong nakaraan. Tahimik pa rin ang lahat. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang tahimik lang, dugtong ko. Yung tipong laging nasa sulok, hindi napapansin at madalas minamaliit. Hindi ko binanggit ang kahit anong pangalan, pero alam kong may mga taong tinamaan sa sinabi ko. Hindi ko kailangang ituro kung sino sila. Hindi ko rin pong itatanggi na nasaktan ako noon. Pagpapatuloy ko, mas naging totoo ang tono ko. May mga pagkakataon na tinanong ko ang sarili ko kung may mararating ba ako, kung may halaga ba ako sa mata ng iba. Habang nagsasalita ako, napansin kong may ilang kaklase ang unti-unting yumuyo ko. Yung iba, tila naiilang, parang hindi alam kung saan ilalagay ang sarili nila. Pero hindi ako tumigil. Pero natutunan ko rin po na hindi pala dapat sa ibang taong nanggagaling ang sagot. Sabi ko, mas naging matatag ang boses ko. Hindi ko kailangang hintayin na may maniwala sa akin bago ako maniwala sa sarili ko. Huminga ako sandali bago nagpatuloy. Nagsimula po ako sa maliit. Nagtrabaho ako kung saan-saan, nag-ipon, nagkamali, bumagsak, pero bumangon ulit. Hindi naging madali at hindi rin naging mabilis, pero bawat hirap may natutunan ako. Ramdam ko ang unti-unting pagbabago ng emosyon sa paligid. Hindi na ito tungkol sa pagkabigla lang. May halong pag-unawa, may halong pagninilay. Totoo po, may negosyo ako ngayon. Sabi ko, simple lang ang pagkakabanggit. Pero hindi iyon ang sukatan ng tagumpay ko. Para sa akin, ang tunay na tagumpay ay yung hindi ka sumuko kahit maraming beses ka nang pinanghinaan ng loob. Napatingin ako sa audience, dahan-dahan, parang kinakausap ko sila isa-isa. At higit sa lahat, natutunan ko na hindi dapat husgahan ang isang tao base lang sa panlabas na anyo, dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan niya at hindi rin natin alam kung saan siya papunta. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong napapikit si Roland sandali, parang may iniisip. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero hindi ko na rin iyon kailangang alamin. Kung may isang bagay po akong gustong iwan sa gabing ito, dagdag ko,
Mas naging malumanay ang boses ko. Iyon ay ang paalala na lahat tayong may kanya-kanyang laban. At imbes na maliitin ang isa't isa, mas maganda siguro kung tutulungan natin ang bawat isa na umangat. Tahimik pa rin ang buong bulwagan. Pero sa pagkakataong iyon, ibang klaseng katahimikan na. Hindi na ito yung katahimikan na puno ng paghuhusga, kundi katahimikan na puno ng pag-iisip. Dahan-dahan kong ibinaba ang mikropono at numiti ng bahagya. Hindi ako naghihintay ng palakpakan, hindi ko rin kailangan iyon. Para sa akin, sapat na nasabi ko ang gusto kong sabihin. Pagkababa ko ng entablado, hindi agad humupa ang palakpakan. Pero sa akin, parang naging mahina na lang iyon, parang ingay sa malayo na hindi na kailangang pagtuunan ng pansin. Mas ramdam ko ang sarili kong paghinga, ang bigat na unti-unting nawawala sa dibdib ko, at ang kakaibang gaan ng pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Pagbalik ko sa kinauupuan ko, hindi na ako yung taong tahimik na nagmamasid lang sa giyed. Ramdam ko ang pagbabago hindi lang sa tingin ng iba, kundi pati sa paraan ng paglapit nila sa akin. May ilan na agad na tumayo mula sa kanilang mga upuan at lumapit sa mesa ko. May halong ngiti at pag-aalangan sa kanilang mga muka. "Dariel, grabe, hindi namin alam," sabi ng isa sa kanila, halatang hindi pa rin makapaniwala. "Congrats pare, ang layo na nang narating mo." Ngumiti lang ako at tumango bilang pasasalamat. Hindi ko na kailangang pahabain ang usapan. Hindi ko rin kailangan na marinig ang papuri nila para maramdaman na sapat na ako. Sunod-sunod ang paglapit ng ilan pang kaklase. May nag-abot ng kamay, may nagtanong kung paano ko ginawa, at may ilan ding simpleng ngumiti lang, parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa bawat isa sa kanila, pinili kong maging magaan ang pakikitungo. Walang halong sama ng loob, walang bakas ng galit. Maya-maya, napansin kong may isang taong dahan-dahang lumalapit. Hindi siya kasing bilis ng iba, parang nag-iisip pa kung tutuloy ba siya o hindi. Si Roland. Huminto siya sa harap ko, at sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi iyon yabang, hindi rin pangungutya. Parang may halong hiya at pag-aalangan. "Dariel?" Mahinang tawag niya, hindi na tulad ng kanina na malakas at puno ng kumpiyansa. "Pwede ba makausap kita sandali?" Tumango ako at itinulo ang bakanteng upuan sa harap ko. Umupo siya at ilang segundo kaming parehong tahimik, parang naghahanap siya ng tamang sasabihin. "Pasensya ka na," bigla niyang sabi, diretso, walang paligoy-ligoy. Sa mga sinabi ko kanina at pati na rin dati. Napayuko siya sandali bago muling tumingin sa akin. "Hindi ko inakala, hindi ko alam na ganito na pala ang narating mo." Hindi agad ako sumagot. Hindi dahil hindi ko siya narinig, kundi dahil pinipili ko kung paano ko sasagutin ang sandaling iyon. Hindi ito yung pagkakataon para magbalik ng sama ng loob. Hindi rin ito yung oras para iparamdam sa kanya ang mali niya. "Okay lang," sagot ko sa huli, kalmado lang. Matagal na yon. Napatingin siya sa akin, parang hindi niya inaasahan ang sagot ko. "Pero hindi tama yung ginawa ko," dagdag niya. "Akala ko kasi, alam mo na, ganun ka pa rin." Ngumiti ako ng bahagya. "Minsan, ganun talaga. Madaling husgahan ng isang tao base sa nakikita," sabi ko. "Pero hindi naman lahat ng totoo nakikita agad." Tumango siya, parang may na-realize. Hindi na siya nagsalita agad, pero halata na may tumatak sa kanya. Maya-maya tumayo siya at inabot ang kamay ko. "Salamat at sorry ulit," sabi niya. Tinanggap ko ang pakikipagkamay niya, hindi bilang tanda ng panalo o pagkakatao, kundi bilang simpleng pagtanggap na pareho kaming may natutunan sa gabing iyon. Pagkaalis niya, napasandal ako sa upuan ko at tumingin sa paligid. Iba na ang eksena. Yung mga dating grupo na puno ng tawanan, ngayon ay mas kalmado na. May mga nag-uusap ng mas maayos, may mga nagkukumustahan ng mas totoo. Parang sa isang gabi, may nagbago. Hindi ko masasabi kung gaano kalaki ang epekto ng nangyari, pero alam kong may naiwan itong mensahe. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa akin din. Habang papalapit na ang pagtatapos ng reunion, tahimik akong nakaupo at pinagmamasdan ng lahat. Wala na ang bigat na dala ko kanina. Wala na ang pakiramdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko. Sa halip, may kapayapaan akong naramdaman. Isang uri ng kapanatagan na hindi nakukuha sa papuri o sa tagumpay, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa nakaraan. Bago ako umalis, tumayo ako at dahan-dahang naglakad palabas ng bulwagan. Walang ingay, walang drama. Katulad ng pagdating ko, tahimik lang. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ako yung taong nagdadalawang isip kung papasok ba o hindi. Ngayon, ako na yung taong kayang umalis ng buo, dala ang lahat ng natutunan ko. At habang palabas ako ng hotel, napangipi ako ng bahagya. Hindi dahil sa kung ano ang nakita nila sa akin, kundi dahil sa wakas, nakita ko na rin kung sino talaga ako.